guys, this is Ina. So for today's video, wala pa rin akong boses. Pero I'm on the way to I Love You Since 1892 media conference. And kasi mag-showing na siya sa September 6. So susuportahan natin si Joseph Marco. So let's start in 3, 2, 1. I Love You Since 1892 and isa si Joseph sa main cast and he's playing the role Leandro and meron tayong pa-food yan. Quick photo op please with Binibining Mia. Hello Direk. Pinahal ni Carmelita. Pero sa kanyang pagbabalik, isang kasaysayang puno ng tanong at damdamin ang muli magbubukas. Gagampanan ng Ginoong ito ang papel na to. Ang papel ni Leandro Flores. Bibigyang buhay ni Mr. Joseph Marco. Oh gosh! Ang nag-iisang si Joseph Marco. Uy! Nakakuha ng mga pinipili at ito. Logo, Mama Sam! Logo! Logo! Si Joseph Marco po. Ang linya. Pero nang dumating si Carmela, natutunan niyang piliin ang puso kaysa ang mga pasya ng kanyang ama. Gagampanan ng isang Ginoong bantog na rin sa pag-arte. And I'm sure magugustuhan niyo, should I say, ang kanyang pagganap bilang si Juanito Alfonso. Bigyang bigyan natin, Bill Ponce! Salamat din. Everybody, Jerome Ponce, pusong sugatan na muling lalaban upang ang nakaraan ay mabigyan ng kasagutan. Eto po, everybody, put your hands together for none other than Miss Heaven, Bella Leandro! Sa kanila, ang inyong pagkasabik, everybody. 2, 1! I Love You Since 1892. Magbunyi, magsipa. Pero, ayun, syempre, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na iti-take ko rin as learning. Yun. At stepping stone na yun sa akin sa career. Yun po. Masaya kami kasi napaka-dami ng interaction. And at the same time, parang ang baka mo, Seth! Parang medyo may mga mababasa kang foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang to, sobrang proud ako sa kanila. Kasi they took it in a very classy way. You know, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, magagaling to, and hindi nila hinahayaan na, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila, and I'm just so proud of Jerome and Heaven na, nire-respeto nila yung karakter nila, and they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, yun nga, nire-respeto nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful na makatrabaho ko itong dalawa. Huwag ko na gawin si Carmelita. Siya masyadong nag-sink in sa akin. But then, I think last night, unconsciously, nababasa ko yung mga comments. And unconsciously, napoproject ko rin siya sa sarili ko.
But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang una kong kinausap si Jerome, sinasabi ko sa kanya yung nararamdaman ko, sa... Hindi, I mean, yung nararamdaman ko regarding sa mga online, you know, sa mga comments, ganyan. Ikaw naman. Juanito, siya na. Wala pa tayo. Juanito, ayun na. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. Medyo below the belt. But at the same time, nauunawaan naman po namin. Kumbaga, dahil pa po tayo sa proseso kung saan healing, ina-accept pa po. And it really takes time. Lagi ko po naiisip, kailangan din po natin unawain yung mga readers and yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganoon yung sentence. Ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Oo, sabi mo nga, bumilib ka. Ako, bumilib ako kasi after Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga yung partner kay Heaven. At tanggap ka agad, di ba? Kahit ako din, patanong dyan. Oo, di ba? Di ba, ang bongga Jerome, di ba, nakakagulat yung bilis ng pagtanggap. Para lang pagkapasok ng sa Zoom meeting, sabi, uy, naliligaw yata ako. Yun agad. So, hindi naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Nagdang pressure yan sa'yo na magka-abs ka din para andalin mo. Ako, nagpaparikit lang ako kasi si Joseph din ang lalabas. Kasi si Joseph nga, dumagundong ang Araneta mismo ang pag-ubad niya. Hindi mo lahat ng boys ng Viva Arcada gumanon. Si Joseph, tanggalan ng Kasama sa project. Please, yung reaction ng mga boys ng Viva Arcada na pag gano'n, na pag ganyan. Yes, Kasi madududa kami. Pero yun, regarding sa pressure, we take it. Sabi nga nila ang dahil... Ang tama mo doon, dumagundong yung buong Araneta Coliseum ko. Piling mo ba dapat lalo ko lang nakabahal? Dati kasi sa ano ka lang, sa mga billboard, di ba naluloko yung mga tao? Nung una pinapasilaw nila ako, sabi ko parang ito lang ang kaya kong iampan. Kaya yun yung ginawa ko. Pero nakakatuwa, no? Yeah, very flattering, very flattering. Overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga bibarkada na ang lalakas, Andres, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpakabo. Kaya nga, tsaka karamihan ng nanonood pag-gets. Sabi ko, start M-Yum. Ang babonggang mag-dialogue ng mga artista mo, direct Mac. Oo, hindi lang ganyan, mauhusay pa umarte. Yun ang jackpot sa akin. Pero yun nga, nakakatuwa. Feeling ko talaga direct, super sisik. At abangan ka tonight. Good afternoon, everyone. Congratulations. Direct, congratulations. I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one, he's very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha yung sino man yung babae niya. And also yung values niya and ang pagmamahal niya at pagbibigay niyang importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations, everyone. And masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, syempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mag-ilalagay sa series. Binigyan po nila ako ng... What do you guys think? Yung paglakad mo sa Araneta,
parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahong ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro kami. And it kind of hit me, you know, nung going back like, what? It's just you and ano bang lalaruin namin today? And your mom and dad nandun. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko yun. And I would say like, if I could turn back time, you know, yun siguro yung if-freeze ko, yung moment. Simpler days. Yeah. Thank you. Well, sa akin, actually, tinamaan din ako sa sinabi ni Seth. Ang laking bagay nun, naalala ko rin kasi sa mga kapatid ko. Pero more than that, naisip ko agad yung dad ko. Ano yun, yung mga times na i-freeze ko na yung moment na sinusunod. Masimple. Yun. Oh, mga panahon ng mga action, ano, direct. 70s. Gusto mong balikan, bata ako nung grade school ako. alam ko yung panahon na yun. Kasi kung babalik ako ng mga 1950s, 60s, baka masyadong boring. Masyadong ano na. Boring yan eh. Baka masyadong ano eh. Yabot. Matay sa init. Pagod. Nakakapagod. Okay. Okay. Evan? Next na ba? Sige. Luksuhan na natin. Ito, para kay Heaven. Jerome po may. Si Jerome po, makulit, pilyo, gentleman, lagi nagbibigay ng advices. Yeah, you do. Advices, wise siya. And simple siya. Tsaka funny din siya. Pero iba yung sense of humor ni Jerome. Magulo yung sense of humor ni Jerome. Si Joseph, I didn't know na sa mga Team Marvin. Hindi ko alam na makulit siya. Hindi ko alam. Sobrang kulit niya. Grabe, nakukulit siya kanina pa. Tapos, parang he really does take his job seriously. Seriously talaga. Pinapakita niya yung mga assignments niya, yung mga napapanood niyang movie, sasabihin niya, share niya. Sabihin niya, manood ka rin, blah, blah, blah. I really like it. And, of course, ang galing din, wise din siya. So actually, both guys are very wise and very respectful and very gentleman. So, yeah. Team Marvin. Diyan na po nagtatapos sa... Press po, maraming salamat. Kita mo yan, ito lang yung gusto ko, Lord. Lord, ano? Ay, nabaril ako.